Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Nagdarasal siya sa loob ng courtroom. Nakadilat ang mga mata. Marahang gumagalaw ang mga labi sa tahimik na pagmamakaawa. Para bang umaasa siyang may langit, mga anghel Diyos, o kahit sinong tagapagligtas na darating upang iligtas siya sa kung ano ang paparating. Ang kanyang mga abogado ay bumuo ng depensang tila perpekto. Isang refugee mula sa digmaan na nalulunod sa trauma. Isang batang tumakas mula sa mga pambobomba at pagkakahiwalay sa pamilya. Ayon sa kanila, nagawa lamang niya ang lahat dahil sa matinding pinagdaanan. Masyado pa raw siyang bata upang lubos na maunawaan ang kanyang nagawa. Sa simula, tila epektibo ang depensa. Nakikinig ng mabuti ang hukom. Ngunit nagbago ang lahat nang iharap ng prosekusyon ang mga ebidensya mula sa autopsy, ang mga recording ng kanyang pag-amin, at ang timeline na nagpatunay na ilang oras siyang nag-iisa kasama ang kanyang lola. Sa sandaling iyon, nag-iba ang takbo ng kaso. Ang mapapanood ninyo ay ang mismong sandali kung kailan nagbanggaan ang depensa ni Sofia Cubal tungkol sa kanyang traumatikong pagkabata at ang matinding realidad ng nangyari sa kanyang 80 taong gulang na lola. Ang sandaling napagtanto niya na ang pagtakas mula sa Ukraine ay hindi mabubura ang nangyari sa apartment sa Lauderdale Lakes. Ito ang nakapangingilabot na kaso ng isang teenage immigrant na naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang matandang lola. At ang bawat detalye na maririnig ninyo ay nakumpirma mula sa mga court records, police reports, at mga sinumpaang testimonya. Kung ngayon ninyo pa lamang maririnig ang kwentong ito, maghanda kayo. Dahil ang nangyari sa Florida noong Mayo 23, 2024 ay maaaring magpabago sa pananaw ninyo tungkol sa generational trauma, galit ng kabataan, at kung paano ang isang simpleng pagkumpiska ng cellphone ay maaaring magdulot ng trahedya. May isang bagay na napansin ng mga investigador sa kilos ni Sofia matapos ang insidente. Isang bagay na sumalungat sa mga pahayag ng kanyang depensa tungkol sa kanyang kalagayan ng pag-iisip. Bandang hating gabi ng Mayo 23, 2024, umuwi si Vladimir Cubal sa kanyang apartment sa Northwest 41st Street sa Lauderdale Lakes. Galing siya sa pagbisita sa isang kaibigan. Ang kanyang ina sana ang nagbabantay sa kanyang anak. Ngunit pagpasok niya sa loob ng apartment, isang kakilakilabot na eksena ang kanyang nadatnan. Ang kanyang ina na si Yevgenia Cubal ay nakahandusay sa sahig ng sala, wala ng galaw. May dugo sa paligid ng kanyang maputing buhok at kapansin-pansin ang maraming pasa sa kanyang mukha. May mga piraso ng kanyang walker na nagkalat sa buong silid. Isang leather belt ang nakapulupot sa tabi ng kanyang katawan at ang metal buckle nito ay may bakas ng dugo. At sa silid na iyon, sa tabi mismo ng walang buhay na katawan ng kanyang ina, nakaupo ang kanyang anak na si Sofia, 14 na taong gulang. Habang tinatanong si Vladimir, sinabi niyang nasa loob siya ng kwarto. Sumisigaw siya, parang umiiyak, parang nagwawala. May mga salitang hindi ko masyadong maintindihan, parang humihikbi. Parang umiiyak siya, pero hindi naman talaga malakas ang sigaw. Medyo maingay lang, gumagawa ng ingay, parang umiiyak. Nakita ko si Lola, pero sa totoo lang, halos hindi ko siya makilala. Kaya tinanong ko si Sofia, ano ang nangyari? Ano ang nangyari? Hindi agad maunawaan ni Vladimir ang nangyayari. 3 henerasyon ang namuhay ng mapayapa sa apartment na iyon. Ang kanyang ina ay nakaligtas pa noong panahon ng World War II. Tumakas siya papuntang Amerika upang makahanap ng kaligtasan. Ngayon, naroon siya sa sahig, wala ng buhay. Tinanong ni Vladimir si Sofia kung ano ang nangyari. Mabilis at malamig ang sagot nito. Si Lola ang unang umatake sa akin.
Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Tandaan ninyo ang detalyeng ito dahil magiging napakahalaga nito sa mga susunod na pangyayari. Hindi humagulgol si Sofia. Hindi rin siya tila nagpanik. Ngunit ang mas nakakagulat, hindi man lang niya sinubukang tulungan ang kanyang lola na naghihingalo. Tumawag si Vladimir sa 911 bandang 12:26 ng madaling araw. Ilang minuto lamang ang lumipas. Dumating na ang mga paramedic. Agad nilang dinala si Yevgenia sa Broward Health Medical Center. Ngunit pagdating doon, idineklara siyang dead on arrival. Ayon sa batas ng Florida, agad na isinailalim si Sofia sa Baker Act at dinala sa isang mental health facility para sa emergency evaluation. Ngunit matapos ang 72 oras na obserbasyon, inaresto siya ng mga sheriff's deputy dahil sa kasong pagpatay. May napansin ang mga pulis na nakabahala sa kanilang ulat. Wala umanong emosyon na ipinakita si Sofia habang siya ay inaaresto. Walang luha. Walang pagtutol. Para lamang siyang nakatingin sa malayo na para bang pinapanood niya ang lahat na parang nangyayari ito sa ibang tao. Isinulat pa ng isang deputy sa ulat, ang subject ay tila blangko ang ekspresyon. Halos parang hindi konektado sa realidad. Ilang araw lamang ang lumipas. Lumabas na ang resulta ng autopsy. May matinding pinsala sa bungo dahil sa matigas na puwersa. May malalalim na pasa sa magkabilang braso. May mga marka rin sa leeg na nagpapahiwatig ng pagkakasakal. Natukoy ng medical examiner ang mga bagay na ginamit sa krimen. Isang leather belt na may mabigat na buckle. At ang walker mismo ni Yevgenia, ang parehong walker na ginagamit niya upang makalakad sa loob ng kanyang bahay. Malala ang mga pinsala. Ipinakita ng mga ito na hindi ito isang sandaling pagtatalo lamang, kundi isang tuloy-tuloy na pag-atake. Sinubukan ni Yevgenia na ipagtanggol ang sarili. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga sugat na indikasyon ng pagtatanggol. Hindi ito simpleng self-defense. Ito ay galit na nauwi sa trahedya. Sinimulan ng mga investigador na buuin ang timeline ng mga pangyayari. Ayon kay Vladimir, kinumpis kanya ang cellphone ni Sofia noong umagang iyon bilang parusa. Ilang linggo na raw itong halos hindi maalis sa screen. Pinapabayaan ang mga gawain sa bahay at nagagalit sa sinumang umaabala sa kanya. Bandang 8:00 ng gabi, iniwan ni Vladimir si Sofia kasama si Yevgenia upang bumisita sa isang kaibigan sa loob ng ilang oras. Pagbalik niya makalipas ang hating gabi, wala na ang kanyang ina. May 4 na oras na pagitan na kailangang punan ng mga investigador. Walang saksi. Walang security camera sa loob ng apartment. Tanging ang pag-amin ni Sofia at ang mga pisikal na ebidensya ang mayroon sila. Agad na inalis ng mga investigador ang posibilidad ng pagnanakaw. Walang anumang nawala at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Nakalak pa ang apartment mula sa loob. Inamin ni Sofia ang nangyari. Ngunit halos agad ding nagsimulang magbago ang kanyang kwento. Una, sinabi niya sa mga detective na kinalmot siya ng kanyang lola, kaya napilitan siyang lumaban upang ipagtanggol ang sarili. Pagkaraan, nagbago na naman ang kanyang pahayag. Sinabi niya na si Yevgenia ay malapit ng mamatay dahil sa katandaan at karamdaman. Ayon kay Sofia, tinulungan lamang daw niya ito. Sandaling pag-isipan ang mga salitang iyon. Isang 80 taong gulang na survivor ng cancer na nakaligtas pa sa digmaan ang sinasabing tinulungan na mamatay ng sarili niyang apo. Ngunit may isa pang mahalagang detalye na ginamit ng mga prosecutor upang buwagin ang depensa ni Sofia. Ang kanyang kilos at asal na hindi tumutugma sa isang taong nawalan lamang ng kontrol habang ipinagtatanggol ang sarili. Sa loob ng 3 oras na interogasyon, ni minsan ay hindi nagtanong si Sofia tungkol sa kanyang lola. Hindi niya tinanong kung nakaligtas ba si Yevgenia at wala ring nakita na anumang pagsisisi. Upang maunawaan kung ano ang nangyari noong gabing iyon, kailangan ding balikan ng mahaba at mabigat na kasaysayan ng pamilyang ito.
Si Yevgenia Koval ay ipinanganak noong 1944 sa France. Sanggol pa lamang siya nang mapalaya ng Allied Forces ang Paris. Pagkatapos ng digmaan, bumalik ang kanyang pamilya sa Ukraine na nasa ilalim noon ng kontrol ng Soviet Union. Lumaki siya sa panahon ng pamumuno ni Stalin, nakaligtas sa mga taon ng Cold War, at kalaunan ay naging guro, nagtuturo sa mga bata sa kabila ng maraming pagsubok na dinanas ng kanyang henerasyon. Pagkatapos ay dumating ang balitang may cancer siya. Nilabanan niya ang sakit habang patuloy pa ring nagtatrabaho at nag-aalaga sa kanyang mga estudyante. Nang bumagsak ang Soviet Union, inakala ni Yevgenia na tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang buhay. Sa edad na lampas 70, lumipat siya sa Estados Unidos upang manirahan kasama ang kanyang anak na si Vladimir. Umaasang doon niya matatagpuan ang kapayapaan. Ngunit nagkamali siya. Ang kanyang apo na si Sofia Koval ay ipinanganak sa Ukraine noong 2010. Sa unang 12 taon ng kanyang buhay, medyo maayos ang lahat. Kumpleto ang kanyang mga magulang, may tahanan, may paaralan, at may normal na takbo ng pagkabata. Ngunit nagbago ang lahat noong Pebrero 2022 nang lusubin ng Russia ang Ukraine. Nagsimulang bumagsak ang mga bomba. Naging pangkaraniwan ang tunog ng mga air raid siren. Tumakas si Sofia at ang kanyang ina papuntang kanluran, habang si Vladimir naman ay naiwan upang tumulong sa paglikas ng ibang tao. Muling nagkita ang pamilya sa Poland nang sandaling panahon noong taon ding iyon. Ngunit hindi nakakuha ng bisa papuntang Estados Unidos ang ina ni Sofia. Napilitan siyang manatili sa England habang sina Vladimir at Sofia ay lumipat sa Florida. Dumating si Sofia sa Lauderdale Lakes noong 2023 at tumira sa apartment ng kanyang lola. 2 henerasyon ng mga nakaligtas sa digmaan, nakatira sa iisang bubong. Sa simula, tila nakatulong ang pagbabago. Wala nang sirena ng babala. Wala nang pagtatago sa mga basement. Nag-alok ang Amerika ng kaligtasan at bagong simula. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan, nagsimulang lumitaw ang mga pitak sa katahimikan ng pamilya. Nag-enroll si Sofia sa isang middle school. Ngunit nahirapan siyang makasabay dahil sa wikang Ingles. Naging mabigat para sa kanya ang mga pagkakaiba sa kultura. Wala siyang naging kaibigan at ayon sa kanyang mga guro, madalas siyang tahimik at tila malayo ang isip. Sa loob ng bahay, lalo namang tumindi ang tensyon. Mahahabang oras ang ginugugol ni Vladimir sa trabaho upang masuportahan sila. Dahil dito, si Yevgenia ang mas madalas nakasama ni Sofia sa bahay. At dito nagsimulang mabuo ang sama ng loob ng dalagita sa kanyang lola. Madalas utusan ni Yevgenia si Sofia na tumulong sa mga gawain sa bahay. Ngunit kadalasan ay tumatanggi ang dalagita. Minsan, umiinit ang kanilang pagtatalo. May mga salitang nasasabi sa galit, ngunit kadalasan, kasing bilis din itong natatapos tulad ng kung paano ito nagsimula. Para kay Yevgenia, ito ay bahagi lamang ng disiplina. Ang parehong paraan kung paano niya pinalaki si Vladimir noon. Matatag, ngunit may hangganan at pag-aaruga. Ngunit para kay Sofia, pakiramdam niya ay kontrol ito. Para itong isa pang digmaan na hindi niya matakasan. Ngunit ang hindi pa alam ng lahat noon ay kung gaano nakalalim ang galit ni Sofia, kung gaano siya nakaramdam ng pag-iisa, at kung paanong ang pagkakahiwalay niya sa kanyang ina ay unti-unting sumisira sa kanyang kalagayan ng isip. Sa paaralan, lalo pang lumala ang pambubuli sa kanya. Tumigil si Sofia sa pagsumite ng mga assignment. Bumagsak ang kanyang mga grado. Unti-unti rin siyang tumigil sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaklase. Umaasa ang pamilya na isa lamang itong yugto ng kanyang paglaki. Ngunit wala silang kakayahang magbayad para sa therapy. Halos sapat lamang ang kinikita nila bilang mga immigrant upang matustusan ang renta at pagkain.
lalong naging tahimik si Sophia. Mas naging sarado siya sa iba. Ang tanging pagkakataon na nagpapakita siya ng matinding emosyon ay kapag may sumusubok kumuha ng kanyang cellphone. Ang cellphone na yon ang nagsilbing lifeline niya, ang koneksyon niya sa kanyang ina sa Europe at ang kanyang pagtakas mula sa buhay na hindi naman niya pinili. At noong Mayo 23, 2024, kinuha iyon ng kanyang ama. Doon nagsimulang magbago ang lahat. Natuklasan ng mga investigador na kinumpiska ni Vladimir ang cellphone ni Sofia noong umagang iyon bago siya umalis upang bumisita sa isang kaibigan. Labis na nagalit si Sofia. Ilang linggo na rin silang nagkakaroon ng tensyon ni Yevgenia. Halos palagi na silang nag-aaway. Sa pagitan ng alas 8 ng gabi at hating gabi, lumala ang kanilang pagtatalo. Ayon sa ulat ng medical examiner, unang kumuha si Sofia ng sinturon. Hinampas niya ito sa ulo ni Yevgenia. Sinubukan ni Yevgenia na ipagtanggol ang sarili. Ang mga pasa sa kanyang mga braso, ang patunay na itinataas niya ang mga ito upang protektahan ang kanyang mukha. Ngunit hindi tumigil si Sofia. Kinuha pa niya ang walker ng kanyang lola at ipinanghampas ito. Nang bumagsak si Yevgenia sa sahig, ginamit ni Sofia ang sinturon. Ang mga marka sa leeg ay nagpakitang ilang minuto ring lumaban si Yevgenia bago siya mawala ng malay. Pagkatapos noon, umupo lamang si Sofia at naghintay sa pag-uwi ng kanyang ama. 4 na oras siyang nanatili sa apartment habang nakahandusay sa sahig ang kanyang lola. Naghintay lamang siya. Nang dumating si Vladimir makalipas ang hating gabi, kalmado si Sofia. Halos parang payapa. Ang detalyeng iyon ang naging isa sa pinakamalakas na punto ng prosekusyon laban sa kanya. Pagsapit ng Setyembre 2024, humarap si Sofia Koval sa korte at kinasuhan ng first-degree murder. Nais ng prosekusyon na litisin siya bilang isang adulto. Kung mapapatunayang nagkasala, maaari siyang makulong habang buhay. Puno ang courtroom sa bawat pagdinig. Sinubaybayan ito ng maraming media outlet. Nahati ang opinyon ng komunidad. May mga nakakita sa kanya bilang isang batang nangangailangan ng tulong. Ngunit para sa iba, isa siyang malamig na mamamatay tao na naging dahilan ng pagkamatay ng sarili niyang lola. Naghain ang depensa ng motion upang ilipat ang kaso sa juvenile court. Simple ang kanilang argumento. 14 na taong gulang pa lamang si Sofia. Ang kanyang utak ay patuloy pang nade-develop at ang trauma mula sa digmaan at pagkakahiwalay sa pamilya ay nakaapekto sa kanyang kakayahang kontrolin at iproseso ang emosyon. Sa nagbigay ng testimonya ang mga psychologist para sa depensa. Ayon sa kanila, nagpapakita si Sofia ng mga senyales ng matinding depresyon, post-traumatic stress dulot ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine, at matinding anxiety dahil sa pagkakahiwalay sa kanyang ina. Ayon pa sa depensa, wala pa siyang sapat na kakayahang mental upang lubos na maunawaan ang kanyang mga ginawa. Sa kanilang paglalarawan, isa siyang biktima, isang batang umabot sa sukdulan ng kanyang pinagdadaanan. Ngunit may isang eksperto pa, ang estado na nagbigay ng ibang pananaw. Doon inilabas ng prosekusyon ang resulta ng kanilang psychiatric evaluation. Isang psychologist na itinalaga ng korte ang nagsuri kay Sofia ng hiwalay. Ang kanyang konklusyon ay malinaw. Alam ni Sofia ang kanyang ginagawa. Alam niyang mali ang pananakit sa kanyang lola. Alam niyang ang sinturon at walker ay maaaring magdulot ng matinding pinsala. At alam din niyang kung hindi siya tatawag ng 911, maaaring mamatay si Yevgenia. May isa pang bagay na lalong nagpatibay sa konklusyong iyon. Ilang beses nagbago ang kwento ni Sofia. Una, sinabi niyang self-defense lamang iyon. Pagkatapos, sinabi niyang tinulungan lamang niyang mamatay ang kanyang lola upang tapusin ang paghihirap nito. Ang bawat bersyon ay tila sinadyang paliitin ang kanyang pananagutan. Ayon sa prosekusyon, hindi iyon senyales ng mental illness
kundi indikasyon na alam niya ang kanyang ginawa at sinusubukan lamang niyang iwasan ang responsibilidad. Inilahad din ng prosekusyon ang timeline. 4 na oras siyang nag-iisa sa apartment kasama ang kanyang lola na nakahandusay sa sahig. Walang tangkang tumawag ng tulong. Walang pagsisisi nang siya ay tanungin. Halos wala ring emosyon na ipinakita. Malaki ang pagkakaiba ng ebidensya at anong paliwanag ng depensa. Ayon sa depensa, isa siyang batang nasagad sa trauma at biglang nawalan ng kontrol. Ngunit sa mga recording ng kanyang pag-amin, makikita ang isang taong kalmadong nakaupo sa tabi ng katawan ng kanyang lola sa loob ng ilang oras. Naalala ninyo ba ang detalyeng iyon tungkol sa kanyang blangkong ekspresyon? Ginamit ito ng prosekusyon upang ipakita na wala siya sa isang dissociative state. Ayon sa kanila, lubos siyang may kamalayan sa nangyari. Ngunit tila wala siyang pakialam. 3 linggo ring sinuri ng hukom ang lahat ng testimonya. Nagpresenta ng magkakasalungat na pagsusuri ang mga eksperto mula sa magkabilang panig. Ipinakita ng depensa ang kasaysayan ng trauma ni Sophia. Samantala, ipinakita naman ng prosekusyon ang kanyang maingat at kalkuladong mga sagot sa pulisya. Tahimik na naghintay ang courtroom sa desisyon. Sa wakas, naglabas ng pasya ang hukom. Ang kaso ni Sofia Koval ay ililipat sa juvenile court. Hindi siya lilitisin bilang isang adulto. Sa pagkakataong iyon, nanalo ang depensa. Ngunit may isang bagay na hindi inaasahan ng depensa. May mga kondisyon ng tagumpay na iyon. Si Sofia ay isinailalim sa juvenile sanctions, kabilang ang sapilitang psychiatric treatment, matinding counseling, at pananatili sa isang juvenile detention facility hanggang sa siya ay mag-18 taong gulang at maaaring mas matagal pa. Naglatag ang hukom ng mahigpit na mga alituntunin. Mananatili si Sofia sa isang high-risk juvenile detention program nang hindi bababa sa 3 taon. Hindi siya maaaring palayain hanggat hindi sinasabi ng mga psychologist na itinalaga ng korte na ligtas na siyang makabalik sa lipunan. At kung lalabag siya sa alinman sa mga kondisyon ng kanyang detensyon o kung makita na wala siyang pagbabago, maaaring hilingin ng prosekusyon sa korte na litisin siya bilang isang adulto kahit matapos na ang desisyon. Sa madaling salita, pansamantala lamang ang pagkakataong ibinigay sa kanya. Sa loob ng courtroom, malinaw na ipinaliwanag ng hukom ang mga kondisyon. Ang inyong mga abogado ay nakipagkasundo para sa inyo na kayo ay aamin sa kasong ito at sasailalim sa juvenile sanctions. Ibig sabihin, ilalagay kayo sa isang maximum risk program at pagkatapos nito ay magkakaroon ng conditional release na hindi maaaring tapusin nang walang pagdinig sa korte. Ang mga kondisyong ito ay mananatili hanggang sa kayo ay umabot sa edad na 21. Nauunawaan ninyo ba yon? Ang awa na ipinagkaloob sa kanya ay may kasamang hangganan ng oras. Kapag nabigo siyang magbago, naghihintay ang mas mabigat na kaparusahan. Nagpatuloy ang hukom. Miss Koval, nauunawaan mo ba na maaari kang manatili sa programang ito ng hanggang 3 taon hanggang sa magpasya ang juvenile justice system na natugunan mo na ang kanilang mga kinakailangan? Mahinang sumagot si Sofia. Opo, sir. May isa pang kondisyon na nagtakda sa kanyang kapalaran. Si Sofia ay mamomonitor sa loob ng 3 taon matapos siyang palayain. Anumang marahas na kilos o hindi pagsunod sa kanyang paggamot ay magreresulta sa paglilitis sa kanya bilang adulto sa kasong murder. Dumalo si Vladimir Koval sa korte sa panahon ng sentencing. Nagbasa siya ng maikling pahayag. Nawala sa kanya ang kanyang ina. Umaasa siya na gagamitin ng kanyang anak ang pagkakataong ito upang maunawaan ang kanyang nagawa. Nawala ang aming relasyon at narito ako ngayon upang patutuhanan ang pag-asa na ang hatol nito ay magbibigay ng pagkakataon sa aking anak na suriin at maunawaan ang kanyang pagkakamali at may tama ang aming hinaharap na buhay. Umalis siya sa courtroom nang hindi man lang tumingin kay Sofia.
Si Sofia Koval ay kasalukuyang nakakulong sa isang juvenile facility sa Florida. Ang petsa ng kanyang pagpapalaya ay nakadepende sa resulta ng psychiatric evaluations na magpapatunay na wala na siyang panganib sa lipunan. Patuloy na nasa ilalim ng pangangasiwa ng estado ang kaso. Kung mabigo si Sofia na maabot ang mga pamantayan sa rehabilitasyon, maaaring muling ihain ng prosekusyon ng kasong murder sa adult court. Ang mga marka ng sinturon sa leeg ni Yevgenia Koval ay nananatiling pangunahing ebidensya sa kaso. Kasama rin sa file ang mga autopsy photos at mga recording ng pag-amin ni Sofia. Lahat ay nakahanda kung sakaling mabigo ang juvenile sentence. Ang tanong kung karapat-dapat bang mabigyan ng pangalawang pagkakataon ang isang 14 na taong gulang na refugee o dapat na siyang harapin ang adult consequences ay patuloy na hinahati ang opinyon ng legal community sa Florida at pati na rin ng komunidad sa Lauderdale Lakes kung saan namatay si Yevgenia. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.